For this example naman, tinatawag natin siyang subject scorer grader. So basically, magpi-print lang tayo ng Math, Science, English, History, and PE. Okay, so ang gagawin natin, kukunin lang natin yung magiging grade nila. So ipapakita ko muna yung output sa inyo. Okay, so yung output natin is enter scores for the following subject. Let's say ang score is 75, 25, 75, 75, then 75. So, eto ngayon yung magiging grade natin. So, yung grade report natin is C sila. So, meron kasi tayong mga bracket. So, yung grade letter nila is C. So, una ang gagawin natin is dadalhin ko muna kayo dito sa if condition natin. So, dito sa if condition natin, let's say dito, meron tayong greater than equal to 90. So, starting with 90 pataas, ang grade niya ay A. So, mapapansin nyo, meron tayong /n, ibig sabihin po niyan new line. So para hindi sila magsunod-sunod, for example, nag-print tayo ng math, 'di ba? Tapos lalagay mo yung grade niya, for example, 75. Tapos ang grade niya ay C. Para hindi sila magtuloy-tuloy dito, for example, science naman, para hindi siya maging ganyan, kakailanganin mo ito, new line, para bumaba yung next. Ayan, science, tapos 75, tapos itong C or B para bumaba siya, para hindi siya magdikit dito. So, yun yung purpose ng um, /n, parang end line lang din siya. So, let's go back dito sa ating bracketing. 80 to 89. Bakit? Kasi nandito na yung 90 natin. Then 70 to 79. Then 60 to 69. And then, dito naman ay 59 pababa. Yan. So, ayan ngayon yung bracketing natin. So, yan yung scope ng mga scores, tapos ito yung grade nila. A, B, C, D, F. Okay? So, let's go naman dito sa pinakataas. So, dito, nag-declare tayo ng variable na subject. Hindi siya array, pero binigyan mo siya ng value na 5. Okay? Ngayon, si subject, gagamitin natin siya bilang pang pang-numbering sa array natin. So, kung mapapansin nyo, itong int scores natin, array siya kasi meron siyang bracket na ganito. At instead na 5 yung ilagay natin dito, we call yung subject na may hawak sa 5. So, basically, at the end of the game, ang number pa rin nito is 5. Ganun pa rin siya. Ang advantage lang nito is dynamic. So whatever you do dito, for example, pinalitan niyo siya ng 10, yung subject na yan mag-i-exceed siya ng 10 ngayon dito. So dynamic, napapalitan siya over time kapag pinapalitan natin yung values ng mismong subject natin. And then yung value naman ng mga subject na yon is eto siya, Math, Science, English, History, and PE. So, yan yung 5 subjects natin. Okay, so I just want to remind everybody, no, na yung subjects na capital at saka yung subjects na small ay magkaiba po yan. Okay? So, case sensitive, magkaibang bagay po yung capital and small letter natin. So dito, nag-print lang tayo ng instruction na i-enter niya yung scores ng mga following subject, which is, ito nga, yung mga subject na yan. Okay, and then dito, mapapansin nyo, meron tayong for loop. So ang variable ng for loop natin is I, at nag-start tayo sa 0. Bakit? Remember, naka-array tayo, and ang array, it always start counting sa 0, 1, 2, 3, and 4. So, ayan siya. Pero kung bibilangin mo, 1, 2,
3, 4, and 5. Okay? So, pag tayo human, 5. Pero pag machine, 0 to 4 tayo. Okay? So, next is after nun, mapapansin nyo yung variable ng for loop ay I, nag-start siya sa 0, at yung I natin, naka-less than siya sa subject. Bakit? Kasi ang subject natin yung may hawak ng 5 and ginamit natin siya to produce an array variable. Okay? So, siya yung naka-less than dito and then yung incrementation natin. Next is mag-see out tayo ng subject. Remember, ang subject na small letter ay eto po siya. Ano yung hawak niyang 5? Eto yung mga subjects natin. Then, bakit I yung nilagay natin dito? Kasi si I po yung iikot para i-print yung mga subjects na yon na nandito. Okay, and then in natin yung score. Bakit? Kasi every subject, kailangan natin mag-input ng mga scores. So, kagaya ng output natin dito. So, nandito ngayon tayo. Okay, so first iteration, yung subject mo ay math. Okay, so 0 yan, which is ito. So, ito yung value niya, 0. So, yung I is 0, ito yung 0. So, pag naglagay ka, okay, so iteration, plus 1 using I++. So, 0 plus 1 is equals to 1. So, yung subject number 1 naman natin is eto siya. So, ipiprint niya yung science. Okay? Then, yung score naman, of course, yung score, kapag naglagay ka ng 75, papasok siya dito. Then, pag naglagay ka ulit ng 80 dito, papasok ulit siya kay score. Bakit? Naka-array din kasi yung score natin. Yan. Naka-array siya ng 5. So, sakto sa mismong mga subjects natin. So, next part is etong grade report naman natin. So, again, kailangan mong gumamit ng for loop to iterate doon sa mga subjects na meron tayo. Now, nag-see out tayo dito, yung subject is I. So, ibig sabihin, piniprint mo lang yung mga to. Okay? And then, same thing, piniprint natin yung score, no? Ngayon, dito na part guys, kasi ito printing ng score, di ba? So, ito naman, printing ng subject. Ito naman, printing ng scores. Okay? So, yung score na yan guys, gagamitin natin siya to decide kung anong letter yung grade niya. So, binigay ko na yung bracketing kanina ng grade. So, ayan na siya. So, yun yung magde-decide. So, let's say, continue natin to. So, first, ay nandito muna tayo. Yan muna, iikot muna tayo dito. So, 90, sabihin natin 54, then yung PE mo ay 67. So, after natin mag-input, aalis tayo dito, pupunta ngayon tayo dito sa grade report. Sa grade report, eto siya, so math. So, dito ka muna. Then, yung score, 75. Papansin nyo, meron siyang opening and closing parenthesis. Eto lang yan. Gumamit lang siya ng string. Okay? Tapos, umikot na naman through for loop kasi using incrementation, 0 plus 1. So, ipiprint niya ngayon yung susunod na subject, which is yung 1 na science, and then 80 yung nilagay, and then B naman siya. So, eto ngayon yung magiging condition natin. So, ganun yung part ng program na ito. So, ang punot dulo, ang array po can store multiple values and you can manipulate yung mga datas na yon.